Hallelujah. Okay, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Tayo na naman ay nandito sa ating pong morning prayer with Jesus, no? Samahan po ninyo ako sa loob po ng kalahating oras sa ating pong gawain ito. Pagbubulay, panalangin sa salita ng ating pong Panginoon. Tunay nga po na ito ang ating kalakasan at ang ating tagumpay. Mga minamahal, tayo po'y gumising na, tayo po ay manalangin, no? Sapagkat ang dyablo ay maaga din pong nagpipray, no? Kailangan sabayan natin, masipag sila, no? Para madaming magawa, no? So dapat masipag tayo mga Kristiyano lalo, no? 24 oras sila. So tayo dapat ganun din, no? Kaya sabi ng Lord sa Tesalonica, magalak kayo lagi. No, ulit ko, magalak kayo. At huwag minto sa panalangin, no? Yun yung dapat sa ating mga Kristiyano. Palaging nananalangin, o laging handa, no? Tulad ng ating kahapon, tayo ay laging handa sa lahat ng oras kasi hindi natin alam kung kailan darating ang ating Lord. Sige po, tayo po ay manalangin bilang dakilang Diyos. Salamat sa umagang ito. Purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, nasa umagang ito bayan ng mga anak patuloy na nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Diyos. Alam pa yung mga pagkukulang, mga kahinaan, Lord, pinagkatiwala namin sa iyo. Hayaan po ninyo na sa umagang ito, Panginoon, ikaw ay patuloy naming maitaas. Ang pangalan, maluwalhati, O Diyos. Mapapurihan ka namin sa pamagitan ng aming panalangin at pagpupuri magitan ng awit, O Diyos. Ama, tunay nga po, Panginoon, na kung ikaw ay wala sa buhay namin, kulang po kami, hindi po kami kumpleto. Kaya sa umagang ito, Lord, we ask the guidance, the filling of the Holy Spirit. Guide us, give us wisdom to understand your word. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ngayon na nakikinig, na sumusubaybay sa gawain ito, O Diyos. Buksan niyo po ang puso't isipan, anuman po kanilang mga panalangin, ikaw ang Diyos ang katutunan. Mula umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito, inangkin po namin ang katagumpayan sapagkat ang Diyos naming sinasamba ay Diyos na mananagumpay. Salamat po. We give you all the glory and honor. We worship you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po sa umagang ito. Tayo po ay tuloy-tuloy, no, sa ating pong gawain. Ang oras po natin ay 6:10 ng umaga, no? Bilis ang oras. 6:10, no? At ngayon po ay October 30, no? 30 na. Bukas ay katapusan. Tunay nga po na ang bilis ng panahon, no? At sa linggo ay auno na, no? November na. So ang bilis talaga ng panahon, kaya dapat tayo ay huwag pa tumpik-tumpik, no? Kailangan tayo po ay masigasig, no, sa ating pong paglilingkod bilang mga anak ng Diyos, no? Tayo po ay mananagumpay, kaya dapat tayo po ay laging
masigasig sa gawain ng ating pong Panginoon. Sige po, bago tayo dumako sa anumang bagay, magbabasa muna tayo sa salita ng ating Diyos, no? Ang sabi po dito sa awit 37, no, mula sa verse 1, huwag kang mabalisa sa sama, huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa. Huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa, no? Katulad ng damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. Umasa ng mabuti, no? At gawin at umasa sa mabuti at gawin, no? At manahan kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Purihin ang salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ang sabi po dito, no? Huwag kang mabalisa. No? Bakit po ang dami-dami pa ring mga tao, mga anak ng Diyos na punong-puno ng kabalisahan? No? Bakit madami pa ring mga tao na balisa? No? Kasi minsan, no? Kaya tayo laging balisa dahil nawawala yung ating koneksyon, yung ating focus kay Lord. So, kung tayo alam lang natin kung gaano tayo kamahal at iniingatan ng Diyos, no? Hindi tayo mababalisa. Hindi tayo mag-alala. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi ang Diyos ang nangako sa atin. Ang Diyos ang ating tanggulan. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at tagumpay, no? Siya po ang Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ano po ang sabi ng ating pong Panginoon, no? Nasabi niya, huwag kang mabalisa dahil sa masama, no? Ano po ba yung kabalisahan na ating pong nagagawa minsan? Minsan balisa tayo sa mga bagay na material, no? Ano pong bagay na material yan? Good morning kay Sister Claire. Ano pong mga bagay na material, no? Siyempre sa ating pong pangailangan, no? Minsan balisa tayo, lalo na pag wala ng bigas, no? Halimbawa, ang bigas natin ay ngayon tanghali na lang, bukas wala na, balisa na tayo. Lalo na pag walang pera, balisa na tayo, no? Paano kaya bukas? Paano kaya sunod na araw? Paano kaya sunod? Yun ang kabalisahan. Pero ang tanong ko nga bakit ka mababalisa? Sapat na sa araw na ito ang kanyang pangailangan, no? Huwag muna nating alalahanin yung sunod na araw. Ang importante ang inaalala mo ngayon, sapagkat ngayon tayo po ay binibigyan pa ng kalakasan ng Diyos, no? Sapat na yung ating pangailangan sa araw-araw, no? Huwag munang bukas. Bakit? Siyempre, inaalaala natin yung bukas, hindi natin alam, aabot pa ba tayo ng bukas? Paano kung hindi, no? So, kailangan, ang alalahanin muna natin, focus natin yung ating araw, ang ating buhay sa araw na ito, no? Let us focus our life today, not tomorrow. Sabi ng awit 30, sabi niya sa Matthew 6:34, no? Hayaan mo ang problema ang mamroblema sa problema.
Di ba? Let the problem will problem the problem. No? Bakit? Kasi mayroon tayong solusyon. At sino yung ating solusyon? Walang iba kundi yung ating Diyos na buhay. Ano? Ang ating pong Panginoon. Siya ang solusyon sa lahat ng bagay. Alam mo bakit minsan nababalisa tayo? Yung mga taong balisa, no? Ito po yung mga tao na hindi sila kumplito, no? Yung mga tao na not truly connected, no, sa ating pong Panginoon, no? Yun po ang problema. So paalaala ng ating pong Panginoon, sabi niya, huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa, no? Katulad ng damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Yung balisa, minsan pumapasok yung inggit, no? Inggit. Ang mga tao kahit sila ay magtagumpay, no, yumaman, yung iba dyan, huwag tayo mainggit, no? Magpasalamat pa nga tayo sa Diyos sapagkat sila po ay na-bless, no? So yung inggit ang pumapasok sa atin, kaya tayo minsan nababalisa sa buhay po natin, no? Hayaan po natin yung inggit ay mawala sa buhay po natin. Yan po ay yan po ang laging ginigiit sa atin ng dyablo upang tayo po ay mawala sa focus natin. Kaya mga anak, no, ng Diyos, dapat ipakita natin palagi yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Hayaan natin na ang faith natin ay patuloy na nasa taas, huwag bumaba, no? Ang faith natin ay patuloy na hindi nagpapailalim sa anumang takot, no? Sa anumang kabalisahan, sapagkat tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? So, hindi tayo dapat balisa. Hindi tayo ay laging nakafocus sa Panginoon, no? Nakafocus sa ating buhay bilang isang Kristiyano na nandoon yung liwanag ng salita ng Diyos na dala-dala pa natin palagi. Kaya mga nanay, mga tatay, mga anak, noon na ngayon ay nakikinig, nanonood, no? Mapalad po tayo kapag tayo po ay hindi naiinggit sa mga taong masama, no? Hindi tayo po ay naiinggit sa liko na gawa. Kahit yung liko na gawa na yan ay makapagyayaman, huwag natin kainggitan kasi ang kayamanan na hindi galing sa Diyos ay mawawala yan. Pero ang kayamanan na nagmumula sa Diyos, yan po ay magpapatuloy, no? Hindi po yan magmamaliw. Ano pa sabi ng Panginoon, no, sa kanyang salita? Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, no? At manahan ka sa ligtas na lupain. Anong kailangan natin? Instead na mabalisa tayo, instead na mainggit tayo, dapat tayo ay umaasa sa Diyos, no? Umaasa tayo sa Diyos at tayo po ay manangan sa kanyang mga salita, no? Manangan sa kanyang pangako, manangan, no, tayo sa buhay na walang hanggan na binigay sa atin ng Panginoon. Yun po ang kailangan ng mga anak ng Diyos upang tayo po ay magtagumpay, upang tayo po ay patuloy na pagpalain ng Diyos, no? Manangan tayo sa kanya mga salita. Okay?
Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Hinahanap mo ba ang kaligayahan? No? Gusto mo bang maging masaya? Gusto mong maging matagumpay sa lahat ng bagay? Ay, hindi mo ito matatagpuan kapag sa sanlibutan. Kasi sa sanlibutan, ang kaligayahan ay pansamantala lang. No? Marahil ngayon, masaya ka. Nagtatawanan ngayon, no? Magalak ngayon. Pero, hindi natin alam, mamaya bukas, umiiyak ka na naman. No? Kasi yung kaligayahan ay pansamantala lang. No? Yung kayamanan natin ay pansamantala lang. Pero kapag sa Diyos mo hinanap ang kaligayahan, ang sabi ng Bible, ang pagpapala ay iyong makakamtan, no? So, ito po yung promise, ito po yung pangako ng ating pong Panginoon, no? Na kapag ang kaligayahan ay hinanap natin, hindi sa sanlibutan kundi sa Panginoon, ito po ay ating makakamtan. Okay? Ano pa sa verse 7, no? Sabi niya dito, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Ano sabi? Sa Diyos, no? Tayo po ay laging umasa. No, huwag tayong may inggit. No? Huwag tayong maging katulad ng iba, no? Na kulang ng tiwala sa ating Diyos na buhay. Ang tiwala natin palagi ay nasa Diyos. No? Sabi dito, lagi tayong pumanatag. Ano ibig sabihin ng pumanatag? Ano lang tayo? Easy lang tayo. No? Ang easy, lagi ang nagtitiwala sa Diyos. At ang pinakahuli, sabi niya, maging matyaga tayo, no, na maghintay sa Kanya. Alam po ninyo, ang mga Kristiyano, ang mga anak niya, matyagang naghihintay. No? Alam natin, may Diyos na darating, no, na nangako sa atin. Ano ang sabi niya? Ako'y paparoon sa Ama, tipaghahanda ko kayo ng matitirhan. No? At kapag naihanda ko na, ako'y babalik at dadalhin ko kayo kung saan ako naroon, ay naroon din kayo. No? Di ba yun ang promise ng Lord? Kaya, mga nanay, mga tatay, no? Matuto tayong magtiis, no? Sa mga pagsubok, sapagkat ang Diyos ang siyang nangako sa atin. Tayo po ay Kanyang dadalhin. Kung nasaan siya ay doon din tayo ilalagay. So, sa Kanyang pagbabalik yan. So, kailangan matyaga tayong naghihintay. No? Ang matyaga, sabi nga, ito ay katulad ng magsasaka. No? Kapag ikaw ay nagtanim, hindi naman kaagad-agad yan ay kukuha ka ng bunga. Mag-aantay ka ng mga ilang panahon. No? Merong 3 months, 6 months, 1 year. No? Kapag ang itinanim mo ay palay, no? Yan po ay 4 na buwan, 5 buwan, no? 6 para makuha mo. Pero pag yan ay kinuha mo na, no? Hinog na, ubos agad, no? Dapat magtanim din po tayo ng matagalan. Ano po yung tinatanim na matagal? Katulad ng mangga. Ang mangga, pag namunga yan, tuloy-tuloy na, no? Pagdating uli sunod na season, siya pa rin. O yan ang kakaiba. Yung mga punong malalaki. Pag yan ang tinanim natin, tuloy-tuloy ang buhay. Kaya din po, kaya ang ating itanim ay mabuti, no? Hindi po yung mga bagay na hindi mabuti. Kaya ito po yung ating
topic, no? Ang gumawa tayo ng mabuti, no, para hindi tayo mahiwalay sa presensya ng ating pong Panginoon, no? Para tayo po ay maging matagumpay sa lahat ng bagay. Okay? At salamat sa ating pong lahat, no, na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. No, ang ating pong gawain na ito ay nakita nyo po ay simple lang. Ang talakayan lang po tayo, no, sharing. Hindi po tayo dito talagang katulad nung ginagawa ko sa pulpit kapag nagsasalita ay talagang So dito lang, simple lang. Sige po, ang oras po natin ay 4 na minuto na lang bago mag 6:30 po ng umaga. Kaya tayo po ay manalangin. Salamat, no? May kasama tayo si Ate Claire, si Nanay Baby, no? At ang iba pa. Nakasama po natin ngayon sa pananalangin, no? Si Pastor Joshua ay palaging sumasabay sa atin. Sige po. Sa iba po dyan, sabay tayong mananalangin sa umagang ito. I-claim po natin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ang katugunan sa ating mga panalangin, no? Kapag ang kanyang mga anak ay patuloy lang magtiwala sa Kanya, no, ay sila po ay makakatanggap ng anuman ang kanilang kahilingan. Okay? Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat ngayong umaga sa iyo pong mga salita na ayon pong napangbulay-bulay na dapat ang iyong mga anak ay hindi mabalisa, Panginoon. Hindi dapat mainggit, Panginoon. Hindi dapat, Panginoon, nagkaalala. Sapagkat ang Diyos namin ay makapangyarihan. Ang Diyos namin ay Diyos ng tagumpay. Ang Diyos namin ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos namin ang siyang nagdudulot, naglalagay sa lahat ng aming pangailangan. Kaya sa umagang ito, tinatas po namin ang aming bayan, ang bayan ng Teresa, Antipolo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aming pamunuan mula sa Presidente, mga Senador, Congressman, Mayor, hanggang sa aming mga kapitan, Lord. Bless them, O God. Palain niyo rin po lahat ng mga leaders, O God, spiritual leaders, Panginoon, sa mga missionary, pastor, evangelist, O God. Lord, bless every one of us, O God. Mga leaders, mga magagawa sa iglesia, pagpalain niyo po, Panginoon. At sa mga oras na ito, yung mga sumusubaybay po sa amin, sa gawain na yung pong tugunin na lang po ang kanilang kahilingan. Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, solusyon ng bawat problema. Turuan mo kaming umasa, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan. Alisin mo sa puso ng bawat isang kuot, inggit, galit, Panginoon, na siyang hadlang upang ang blessing, ang pagpapala, O Diyos, ay dumating, ang kalakasan ay dumating sa buhay po natin. Salamat po ng marami, Ama. Tunay nga po na ikaw ang Diyos, ang katugunan. Bless niyo po yung gawain. Araw-araw, Panginoon, ang gawain po ng panalangin. Ang aming gawain sa mga churches, pagpalain niyo po, Diyos. Ikaw pong patuloy na manguna, Panginoon. Mula linggo hanggang linggo, O Diyos, pagpalain niyo po ang mga gawain na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kaya po napakabuti mo sa buhay po namin. Ikaw ang Diyos ang kagalingan sa mga kapatid ngayon, mga kaibigan, mga nakikinig na mayroon pong sakit karamdaman, Panginoon, mga klase, O Diyos. Matindi mang karamdaman, cancer, bukol, o anumang karamdaman, Lord, ituloy karamdaman pisikal. Pinapalay sa amin in the name of Jesus. You are the God that healeth thee. You're Jehovah Jireh, you're Jehovah Rapha, O God. We thank you so much, Father. Hallelujah. Dalayan ko rin po yung aming nanay na nasa Amerika, O Diyos. Pagpalain mo siya. Bigyan mo siya ng lakas, kagalingan. Yung mga tao, Panginoon, na ngayon ay mayroon pong problema, nagkaroon ng positive, Panginoon, sa COVID-19, Lord. Bigyan mo sila ng kumpletong kagalingan, O God, mula ulo hanggang talampakan. Salamat po ng marami, Ama. Ngayong umaga, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng nanonood sa katugunan ng kanilang mga panalangin. Ngayon pa lamang, inaangkin na po namin ang tagumpay
sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, ang oras po natin, eksaktong 6:30 po ng umaga, no? So, dito na po tayo magtatapos sa ating gawain. Kaya salamat sa mga sumusubaybay, no? Kay Sister Claire, Sir Elizabeth, no? Kay Nanay, at sa iba pang mga kapatid po natin, no? Na sumubaybay sa ating gawain ngayong umaga. Ang sabi ko palagi sa ating pagtatapos at sa umpisa, no, kapag tayo ay tatawag sa Diyos, ang Diyos ay tutugon. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, Pastor Chris o Jesus Pabon, na nagsasabi sa inyo, pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay.